mga kanoknok! Thank you dahil you gave us the chance to give you the quality yet affordable seasoning that can help you in your household cooking to achieve the satisfaction and comfort in every bite. Lalong-lalo na at mabenta ito sa kids, even sa mga adults. We want you to enjoy your fry-up foods. So today, we will teach you the step-by-step on how you will use Nok-Nok seasoning. First, preheat oil. Before tayo magsimula mag-season ng ating meat, ay mag-preheat muna tayo ng ating oil since madali lang magtimpla. Better if madaming oil para deep fry talaga ang inyong meat. Mag-preheat lang tayo ng mantika. So, ito yung ganting luto namin. Pero pwede rin naman yung gas stove nyo sa bahay. So, mag-preheat tayo. Maglalagay lang tayo ng mantika. So, mas maganda if deep fry siya. Like sa video na ito, gamit ko ay 1 kg na chicken. Preheat ng oil for about 5 to 8 minutes. Sometimes, preheating oil depends kung gaano karami ang oil and gaano kalaki yung kawali or lutuan mo. First, we need to know kung ilang pieces ba na chopped chicken ng ating isi-season dahil it also requires measurements. If meron kang 1 kg na meat, you can season it ng 1.5 tablespoon ng Nok-Nok seasoning to achieve ang noknokan ng sarap. Then, mag-scoop lang tayo dito. So, meron ako dito ang sample. So, yung iba kasi wala rin measuring cup sa bahay nila. So, meron ako dito isang tablespoon talaga and then isang tablespoon na measuring cup. So, kuha lang tayo dito. Ayan. Kuha tayo dito. Ganyan lang. Tapos, try natin, pakita natin. So, 1 tablespoon yan. So, pakita natin. Okay, so ganyan. Okay, ganyan kapuno. So, lalagyan na natin siya. Tapos, hahalugin natin. So, nagkamay na lang ako dahil, syempre, pag sa household, mostly nagkakamay lang din yan. Siyempre, wash your hands first pala bago gawin tong procedure na to. Massage mo sa meat ang seasoning. Make sure na balance ang pagmix mo dito. Mas maganda if malalim na mangkok or bowl ang gagamitin mo sa paghahalo para mas mahalo mo ito ng maayos. Breading. Next is kailangan mo ng mga dry ingredients na ito for your breading mix. 1/2 cup ng all-purpose flour, 3/4 cup ng cornstarch, and 3/4 cup ng baking powder. Paghaluin mo muna ito sa isang bowl or lagayan. Pwede mo nang i-coat ang chicken using the breading mix na ating ginawa. Tapos meron ako ditong breading mix. Tutorial rin namin kung paano siya gagawin. So, mag-ano lang ako, wala tong sukat pero basta makover siya. Initial muna is ganyan, tapos haluin ko siya. Tapos, lagay ulit tayo ng harina. Kailangan makover lang siya. Hindi kailangan na masyadong makapal yung harina. Makover lang talaga siya. Ayan. So, habang hinihintay natin, uminit yung mantika natin. Fry. So, madami nagkakamali sa pagpiprito. We always need to test fry before ilagay ang mismong ipiprito natin.
Mas okay na ma-achieve mo na ang tamang init na mantika bago mo ilagay ang piprito mo. Para mag-test fry, pwede kang kumuha ng maliit na part ng breading mix at ilagay sa mantika. Kapag lumutang ka agad ito ay pwede mo nang ilagay ang meat na naka-season and coated na ng breading. Ang frying ay pwedeng tumagal up to 10 minutes. Pwede mong tusukin ang manok para ma-check if may dugo pa sa loob. So, tutusukin natin siya kung meron pang dugo sa loob. So, wala naman na. Pero mas gusto ko pa siyang toasted. So, kayong bahala. Ako. After mo maluto, drain, serve, and enjoy your knock-knock fried chicken.